Araw, ngayon ay tatalakayin natin ang mga manunulat na nagmula sa Mindanao. Mga tanong o deskripsyon, ito ang ating magiging gabay para sa tulang ating susuriin mamaya. So una ay sinong manunulat, saan siya nagmula, ano-ano mga wikang kanyang sinasalita, maglahad ng iba pang interesante detalye tungkol sa kanyang buhay, at maglahad ng impormasyon hindi sa itatampok ng mga tula na isinulat ng manunulat saan at kailan na-publish ang mga ito. So, ang manunulat mula sa Mindanao na ating tatalakayin ay si Carl Gaspar. Si Carl Gaspar ay isang kilalang manunulat mula sa Davao City. Siya ay pinanganak sa Davao City noong 1956. So, si Carl Gaspar ay isang prolific writer, respected social anthropologist, theologian, interfaith scholar, missionary, artist at peace advocate mula sa Davao City. Si Carl Gaspar din ay isang miyembro ng Redemptorist Veteran Mission Team at naglingkod sa mga katutubo sa Southern Mindanao sa loob ng halos 3 dekada. So, sa ngayon, siya kasalukuyang nagtuturo bilang professor sa Ateneo de Davao University at naglilingkod bilang academic dean ng St. Alfonso's Theological and Mission Institute. Siya masasabi na si Carl Gaspar ay hindi basta-basta sa mga hinahawakan niya ngayong mga sa buhay, responsibilidad. So, ngayon, siya ay lumaki sa isang pamilyang mahilig sa sining at kultura at nag-aral sa Ateneo de Davao University at San Jose Seminary. So, sa karagdagang impormasyon tungkol sa kanya, siya din ay naging aktibo sa kilusang panlipunan at pangrelihiyon at nagpagtunay sa iba't ibang komunidad ng katutubo sa Mindanao. Siya ay nagtapos ng doktorado sa antropolohiya, sosyolohiya, at kasaysayan sa ibang universidad. So, ito yung mga wikang kanyang sinasalita o alam niya kung paano isalita. So, una ay Cebuano, Ingles, Ilonggo, Maranao, Manubo, Mansaka, Blaan, Subanin, Matigsalog, Tagalog, Hiligaynon, Tausog, Maguindanao, Mandaya, Bagubo, Tibuli, Higaonon. So, ang lahat ng wikang ito ay 17. So, makikita na natin na siya nga ay talagang bihasa sa wika. Bunga na rin ito ng kanyang pakikipagkomunikasyon sa iba't ibang tulibo dito sa Mindanao. Kaya siya natuto sa mga salitang ito. So, ilan pang interesanting detalye tungkol sa buhay ni Carl Gaspar ay nung siya ay nakulong ng 3 taon sa panahon ng martial law dahil sa kanyang pakikibaka para sa karapatang pantao at demokrasya. So, martial law, ito ay yung mga kapanahonan pa na ang presidente ay si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. So, ilan sa kanyang mga award na natatanggap ng taong 2017 ay Cardinal Sin Book Award, Gintong Aklat Award at National Book Award. Ito ay para sa kanyang mga aklat na sinulat na 100 Years of Gratitude, A History of Redemptorist the Philippines, at Desperately Seeking God's Saving Action, Yolanda Survivor's Hope Beyond Heartbreaking Lamentation. So, makikita natin na talagang si Carl Gaspar ay isang mahusay na manunulat dahil pinapakita at napanunayan niya ito sa kanyang mga award na nakamtan o nakuha. So, ito ang ilan sa kanyang mga tula o akda na naisulat. So, na ay ang sukla ng paglaom, panaulantaw, ang pag-asa, transformative spirituality, ang paglalakbay, ang panglaban. At last ay ang #Tina Do Not Cry. Ang #Tina Do Not Cry ay siyang gagamitin natin. Susabihin natin mamaya. So, ito na. #Tina Do Not Cry ni Carl Gaspar. So, babasahin ko muna. #Tina Do Not Cry. It is raining on the day of your graduation. You look up to the sky and ask, why is heaven crying? Do I hear you crying too? Because Papa is not around to pin the ribbon on your little white boots.
Harsh Tina did not cry the peasants up in the fields need the rain to grow the rice, so there will be less hunger across the land. Like the peasants, your papa is sowing the seed so that one day no one will be hungry among people. The rain won't be very long. Tina, after the thunder and lightning that comes with rain, the bright morning will put her in your eyes and look out. Your papa will come to pin a star on your little red dress. So, ang Harsh Tina Do Not Cry ay nipublish siya noong taong December 2013. So, ito ay nagpapakita ng sakit, kalamputan ng isang tao, nagpapakita ng pagkabigo, pagkawala. Sa kabila ng lahat ito, ang tulay nagbibigay ng mensahe ng pag-asa sa gitna ng kalungkutan. Sa karagdagang kahulugan, ang Harsh Tina Do Not Cry ay isang matamis na relasyon sa pagitan ng isang ama at anak na kung saan walang lalaking makakatumbas na makakapagpakita ng pagmamahal sa kanyang anak. Walang kumbaga magkaroon ng kasintahan ng babae ang yung anak niya ay hindi dito mapapantayan ang pagmamahal ng kanyang ama. So, ito ay bagay na nakadurog ng puso sa tula ay na habang naghihintay ang dalawa sa mga pagsasama, ang kalikasan ay sumabay sa kanila. Katulad ng ang ulan, ang langit na umiyak, ang kulog at kidlat ay nagpapaalala sa aura ng tula. So, mga elemento ng tula. Una ay tono. Ang tula ay may malungkot na tono dahil sa paksa nito na tungkol sa pagdadalamhati. Gumamit siya ng tayutay ng imaherya. May mga imaheng naglalarawan ng kalungkutan at pagdadalamhati sa tula. Simbolismo ay ginamit ni Gaspar ang mga simbolong tulad ng luha, pag-iyak upang ipakita ang kalungkutan ng tauhan. Ang tula ay isang uri ng tula na malayang tula. So, tema, pagdadalamhati. Ang tula ay naglalarawan ng kalungkutan at pagdadalamhati ng isang tao. Pangalawa, pag-asa. Sa kabila ng kalungkutan, mayroong mensahe ng pag-asa sa tula. Pinapakita nito sa kahit sa gitna ng pagdadalamhati, mayroong liwanag sa dulo ng tunnel. Ipahiwatig ng tula na sa gitna ng mga kalungkutan na nararamdaman ng isang tao, ay may bukas na parating para siya ay maging masaya. O sa gitna ng malakas na ulan, pagkagising mo kinabukasan ay may araw na liliwanag. So, para sa konklusyon, ang linya na Harsh Tina o Do Not Cry o sa Tagalog ay huwag ka nang umiyak ay tungkol sa isang ama at anak na hiwalay. Sa aking palagay, ito isa sa mga pinakamahusay na pagsusulat na magpapakita ng isang tula na talaga namang nakakapag-udyok ng mga tao nagpapagalaw ng isip at puso. Yun lang po at maraming salamat.